By the way, I'm using my mic, so hopefully the audio is much better than yesterday. Ito yung neighborhood ng area ko nasan kami. Ito yung station na sinasabi ko malapit. Ito yung Nagahoribashi Station. Tapos, dito sa tabi is our hotel. That's Ark Hotel, Shinseibashi. Diyan kami nagstay, guys. Coming from Ark Hotel, you wanna take the metro, ayan, Nagahoribashi Station. Let me do a quick fit check, guys. So, I'm wearing a white shirt inside, black coat, skirt, and then my Puma Palermos, and my red bag. So, that's the fit for today. Medyo nakakahiya, guys. Let's go na. Monday nga pala today, guys. So, mostly ng mga nakakasalubong natin today are going to work. Yan, mga naka-suit and tie talaga sila dito, guys. Nandito na tayo agad sa Family Mart sa tabi ng hotel natin. Parang masarap to. Chicken meatball skewer. Pero I really wanna try the Famichiki. May mga options din dito for onigiri, ganyan. We got our breakfast. I got Famichiki and egg sandwich that I really wanted to try kagabi. So today we're trying it. Let's do a test. Let's do a taste test of our Famichiki. Ganito siya, boneless chicken fillet. May mga kalapati sa tabi. Parang gusto nila yung Famichiki ko. Wait lang, friends. Picturean ko lang sila. Then next, we have the famous egg sandwich. So, sana hindi ko malaglag. Wow. Wow. Ang lambot. I like them both. Guys, ang ginhaw. Nilalagay ko yung kamay ko sa bulsa ko kasi alamig. So, itong kamay ko na pinangahawak ko ng camera, naninigas na. Yung tip ng ilong ko, feeling ko nagyayelo. OA. Ang OA. 13 degrees pa lang naman, pero ang lamig na. Right now, we're headed to Shinseibashi. Ang hirap mag-vlog, guys. Naninigas yung kamay ko. Pero right now, we're headed to Dotonbori. We will be checking the Kliko-man first before we head to our first location, which is in Osaka Castle. Ayan, nandito na tayo sa may Dotonbori Street. Hindi ko alam, guys, kung dahil maaga pa and wala pang garbage collection. Pero so far, ang dami namin nakikitang basura. Siguro maglilinis pa lang sila kasi may mga nakikita kaming street cleaners. But coming from Sunday night out siguro, ang daming basura. Especially dito sa kahabaan ng Dotonbori Street. I think we're here. Ayan yung Glico sign, guys. I can't believe I'm seeing it in person. Yeah. If you want to come here and take nice pictures, make sure that you go here around early in the morning, mga 9 a.m.-ish. And you will for sure get a good pic kasi wala masyadong tao and hindi obstructed yung view. So, nandito kami sa Nagahoribashi Station. Sasakay tayo ng Kasai Suji Line. On the way tayo pa Osaka Castle. Guys, meron na agad tayong ligaw moment dito sa Japan. So, sumobra tayo ng isang line. Kaya babalik tayo. Nandito tayo sa Kitahama. From the
Pasay Suji Line, bumaba tayo dito sa may Tanimachi Green Line na to. Tapos mag-exit tayo to exit 9. Yun na yung lalakarin natin papuntang Osaka Castle. Papunta ng castle, electric car. Tapos, ayun yung prices. 300 yen. Tapos, for child, 200 yen. And then, kapag PWD, free na dito. Ay, sobrang ganda dito sa area. Especially now that it's autumn. Tingnan nyo naman yung color ng mga dahon. No? Lalakaran natin papunta ng Osaka Castle. Medyo malayo pa tayo doon sa mismong castle. Good thing, ang ganda ng panahon, guys. Tapos yung simoy ng hangin, malamig. So, hindi mahirap maglakad-lakad. Tirik yung araw pero ang lamig. Dito sa side na to, guys, may mga nagbebenta ng snacks kung napagod kayo sa paglalakad. Kasi sa totoo lang, ang habang lakad talaga. Like, ayun pa yung lalakarin natin. Kanina pa tayo naglalakad. So, dito pa lang yata sa Osaka Castle Park, makaka 10K na kayong lakad. Hindi biro yung lakad dito papunta sa Osaka Castle. Hindi ito yung tipo na pa-cute-cute na lakad lang. No, guys. It's gonna be a long walk ahead. So, make sure that you bring the most comfortable pair of shoes that you have. One eternity later. Guys, ayan na yung castle. Nakikita nyo ba yan? It's the Osaka Castle in flesh. As a Shogun fan myself, what a glorious moment. So guys, ito yung difference ng pila ng mga wala pang tickets. And then ito naman yung may Osaka Amazing Pass or yung meron ng nabiling ticket sa Klook. Ayan guys, hanggang sa dulo yung pila ng mga wala pang ticket. So, I would highly suggest that you get your tickets beforehand. And pila tayo dito kasi meron na tayong ticket. Pakita lang natin yung Osaka Amazing voucher natin. Okay. Yun, okay na. Ang bilis lang guys. Tapos ayan na, dire-diretso na tayo sa pila. Papasok na tayo niya ng castle. Yan, paakyat na tayo. So, this is the entrance. Ang bilis lang natin nakalusot na pila, guys. So, iakyat lang tayo. Hanggang dito. Akyat pa rin at saka lakad. Walang katapusang paglalakad yata dito sa castle. May wishing well dito bago pumasok ng mismong entrance to the castle. So, meron tayong coin. Wish tayo. Hahagis lang ba to? Okay. Debt free by 2025. Ito na yung mismong entrance to the castle. Ayan, bawal na tayo dito mag-video. I think this is the 7th or 8th floor, the observation deck. Ang ganda ng view, especially now that it's autumn. Look, that's the Osaka skyline. And then here, lush yung greeneries, yung mga puno. Diba? Ang gandang juxtaposition ng modern tapos ng nature. Dito na lang sa part na to ako pwedeng mag-video because majority of the exhibits sa baba hindi natin pwedeng videohan or picturean. But kung nag-iisip kayo kung pupunta ba kayo or papasok kayo ng castle, kasi marami ako nakikita na outside of the castle lang sila pumupunta tapos magpapapicture, ganyan. But if you have the time, I think it's still worth it to get inside the castle and, you know, see yung art and historical facts ng Osaka. Ito naman sa side na to, guys. Ito yung side ng, I think, river to. Ayan, ang ganda. We'll grab some snacks before we head to Umeda siguro. I think meron pa naman tayong oras. It's 12:39 p.m.
We're saying goodbye to Osaka Castle kasi tapos na tayo dito. Sobrang daming akyat guys ha, so make sure that you bring really comfortable pair of shoes. And now we're headed to our next stop, but before that, we're gonna grab a snack bago tayo lumabas and go to the Umeda Sky Building. Let's go! Bye Osaka Castle! Siguro mag-okonomiyaki na lang kami. Quick okonomiyaki break. Hindi yata nag-record kanina guys, but as I was saying, nandito kami sa likod. Ayan, opposite side siya. Tingnan nyo, doon nakaharap yung iba. Ito kasi yung likod na nung electric car. Pero I like it kasi kita-kita namin yung view habang papauwi tayo, diba? So, maganda dito. Nakapatong kayo sa parang ledge nung mismong electric car. Based on forecast, 4:30 p.m. magsa-sunset today. I think it's just perfect kasi around that time, nasa Umeda tayo, diba? So, makikita natin yung sunset. We're now at the stop for JR Moronomiya. And ito, nakita lang namin tong side na to. It's giving Nami Island. From the electric car stop, guys, mahabang lakad din papunta dun sa JR Moronomiya Station. And ito yung dadaanan ninyo. Merong stairs doon. Medyo mataas siya bago kayo makababa dito. But the view naman going here, worth it kasi ang ganda. Masok lang tayo dito sa JR Moronomiya Station. Sasakay tayo dito. Papunta sa next stop natin. Nandito na tayo sa Osaka Station. From the Osaka Station, bumaba tayo and then exit tayo papunta dito sa Sakurabashi. There. Saan natin pwede pasok? Dito tayo. Tayo. Ito guys, wait. Dito na pala tayo. C7 exit, Osaka Umeda Station. Unlike Hong Kong and Taiwan guys na may stairs and then sa kabila merong escalator, dito talaga halos wala. Pansin ko lang, halos yung mga nakakasabay namin mga foreigners din dito sa Japan. Mga Korean sila. Wala, grabe guys, ang lamig. Natatawa ako, ang ginaw. Like, kapag ganito, okay pa naman. Pero pag nag-start na humangin, ang ginaw na. Masakit siya dito. Like sa cheeks. Ayun yung pupuntahan natin. Nakikita nyo ba? Yan yung Umeda Sky Building. This is where we are now. Waiting to cross the street. Uwian na rin yata guys ng mga nag-oopisina. Kasi marami ng tao sa labas. Yan. Let's cross the street. Haba nung lalakarin from the station going here. Yung mga naglalakad na yun, pili ko dun din sila papunta. Di pa pala siya malapit guys. Ang layo pa pala niya. Mataas lang talaga siya kaya mukhang malapit. Pero ayun, nag-aantay lang akong makatawid ulit dito. Tapos lilipat tayo sa kabila. Ito, pwede na. Pwede na, pwede na. Grabe tong neighborhood na to sobrang tahimik. Much later. Finally, nandito na tayo. Ayan.
Nakarating din tayo. Ay, guys, di ko akalain ganito kalala yung lakad dito. I expected there will be some walking, but not this intense of a walk. Tabi pala nitong Cochutin, sinihan pala to guys. Theater Umeda. Akyat na tayo. Yan, dito tayo akyat. Ang taas. Medyo nakakanginig ng laman to ah. Diyan tayo nang galing guys. Magsascan na tayo ng QR code natin ng Osaka Amazing Pass para makaakyat na dun sa pinaka-observatory deck. We got our admission ticket. Ayan. Tapos paakyat na tayo sa Cochutin. Cochutin. Dito tayo pupunta next. Diyan, sa Outdoor Observatory. Ito guys, yung papunta na sa pinaka-skywalk o yung outside overlooking ng Umeda Sky. So, let's go! We're here. Wow! Ooh, ang ginaw! Diyan tayo kanina oh, yung mahabang escalator. Ito naman yung 360. Wow, look at the view. Paikot yan guys. Try kong ikutin. Pero so far, ang lakas ng hangin para akong tatangayin. Kita nyo ba yung view na yan? Ganda. Na-amaze ako. I mean, oh. I wonder, how is this place real? So beautiful. I think guys, okay na ako dito. Umahangin kasi ng malakas. Tapos yung gimbal ng Osmo, umiikot na siya. So, natatakot ako baka masira yung camera ko. So, okay na tayo dito. Guys, may rainbow doon. There's a rainbow. Kita nyo yun? Ito yung kabilang side. Dito talagang ocean na. Oh my God, ang hangin. Tumataas na yung skirt ko. Guys, nandito na ulit tayo sa floor before the observatory. And I must say, ang ganda nitong Cochutin. 360 view siya ng Osaka. And kahit saan ka tumingin, maganda. Ang lakas nga lang ng hangin kasi it's already 3:42 p.m. 13 degrees outside. I think it's a worth it experience naman given the fact na mahilig ako sa mga observatory. So, I did enjoy this. I just did not expect yung lakaran na nangyari. Kasi from the station, malapit na lang sana siya. Kaso walang direct na road leading up here. So, you have to go all the way around. Ang dami namin nadaanan na streets and buildings just to get here. First snack, we got the caramel sundae. Looks so good. Ang lamig, diba? Tapos magsa-sundae. Ang tamis. Pero ang sarap nito. Na mismo vanilla ice cream. Sa side na to, andito yung sunset. Hey guys, we are
out and about again. Now it's already 7:07 p.m. Osaka time, and the weather is, I think it's mostly cloudy, but 10 degrees na outside. So just imagine yung lamig. Ang ginaw, tapos naglagay ako ng peptide sa lips. Kasi kanina, nagda-dry na talaga yung lips ko dahil maginaw nung pauwi kami. So, good luck. But, agenda for tonight would be, one, to go to Big Camera. We wanted to check out Big Camera. And then, Namba Dotonbori area for dinner. We don't know what to get yet. Tawid tayo sa kabila, and that should be the Namba area. We're here, guys. It's a Big Camera branch. Ayan, papasok lang tayo dito. Merong heater dito inside the Big Camera. So, ang sarap kasi nanginginig din yung mga kamay namin sa lamig. May mga phone cases dito around 2,000 to 4,000 yen. Kung interested kayo bumili ng phone, ito yung 16 Pro Max. Meron na sila dito. 16 Pro. Tapos, 16 Plus. Wow, ganda ng kulay nitong 16 Plus. It's actually the first time I saw one. Hindi pa ako nakakakita sa Pilipinas. I haven't checked. I don't have a plan to buy naman. So I'm just showing, just in case you guys are interested. Camera store sila, pero merong mga kung anik-anik dito. Merong mga jewelries, ganyan. Tapos, bags. May nakikita rin akong bags. Meron din sila dito, guys, ng Motorola na Razr Flip. Ang cute. Ang cute na to, oh. Very nice. Ayan yung version. Google Pixel, Pixel 9. Ayan. Ito yung presyo. Ayan. Kit tayo sa taas, guys. Check pa tayo ng kung anong meron dito sa Big Camera. Hi! Itong mga watches, guys, dito yan sa 3rd floor. Ayan. Ang daming watches. Seiko, Citizen, G-Shock, Gucci. Ayan, meron sila dito. Now, we're headed to the 7th floor, which is the floor that we really want to check. Dito yung mga toys. Hopefully, we get to see some Beyblades here. Actually, naka-sale karamihan ng items nila dito, guys. So, kung nandito kayo sa Japan, the same time as us, and marami kayong gustong bilhin dito, siguro ang sulit nun for you. Ayan, may mga Tamiya dito, guys. So, yan, 968 yen. Tapos, itong isa na mas malaki, 1,180 yen. Kung mahilig kayo sa Tamiya cars, guys, ito ang dami dito. Pagpipilian, nasa around 800 to 1,000 yen yung mga presyuhan nila. Diba? Tapos, meron din dito mga separate na parts. Ayan, 210 yen, 198 yen. Ayun. Meron ding mga Gundam toys dito, guys. Ayan. 840 yen. Tapos, itong medyo mas malaki, 1,080 yen. Diba? Kung mahilig kayong magbuo ng mga Gundam, ayan, madaming mga options dito. Ito naman mga Hot Wheels, guys. Ayan, 369, 400 yen yung presyuhan niya. Tapos yung mga Beyblades, around 1,2 to 1,8 yen. Mas nostalgic to. Ultraman. Diba? Mga Ultraman action figures. Really nice. 530 yen yung isa. Pili na lang kayo kung alin dyan yung gusto nyo. Ang dami dito, guys. Iba't ibang colors ng Ultraman. Tapos, meron din sila nito mga to. Ito yata yung kalaban ni Ultraman. Ayan. Ayan. 530 din ang isa. Guys, pag magbabayad na kayo, make sure that you line up dito sa tax-free counter. Dun sa blue, tax accounting siya. So, ayan. Check yung tax-free. And don't forget to bring your passport, of course.
Kapag bibili kayo ng Beyblade dito sa Big Camera, ayan, nandito sa likod ng cashier yung stock. So, you just bring the card. Ayan, yung hawak ng cashier. Tapos, hahanapin nila yung gusto nyong bilhin na Beyblade. So excited to try a hot bowl of ramen because ang lamig today. So, perfect to end the night with a bowl of yummy ramen. Ayan yung options dito guys. Kobe beef ramen or Kobe beef miso ramen. 1,400 yen yung price niya. And then, yung ramen toppings. If you wanna add, ayan yung mga prices. Okay. Thank you. No problem. Bye. I like that. Here's our Kobe beef ramen. It's different from the usual deep, parang rich flavor na ramen that we're used to. This one is clean tasting. Let's try the beef. This is called beef. Medyo natatabangan ako sa kanya guys. Ma-offend ba sila pag nanghingi ako ng salt and pepper sa chili powder? Wag na. Iisin ko na lang siguro. Honestly, yung in-order ko na Kobe beef ramen, natabangan ako talaga sa kanya. Maybe malamig kaya affected yung senses ko, pero I would wanted more maybe flavor from this soup. And to make up for it, order ulit kami nitong isa pound. Kasi ito masarap. Yan. Para okay yung dinner natin. Would I recommend this place? I don't think so. Pero if you wanna try it for yourself and see for yourself, maybe the miso ramen is a lot better. We're back here at Dotonbori Street to find dessert. Today is a Monday guys, and yet ang daming tao pa rin. Sobrang vibrant ng area na to guys. It's always a joy walking around here. Yan yung mga naglalakihang signages. Diba? Gyoza. Ito guys yung malaking kushikatsu sign, tsaka takoyaki. Guys, look, it's enormous. Then beside that, may octopus. Laki ng liwanag. Ito naman, sushi. Tapos kushikatsu din to. Cool. Dito naman sa kabila, malaking crab. Guys, tingnan nyo to. Ang ganda ng marketing display nila. Ito yung famous na ramen shop with a dragon. Dami kumakain.
Tapos may street din dyan. Tapos, dito naman, yan, crab. Giant crab. Ito yung dessert na gusto ko. Strawberry Daifuk. Mahaba nga lang ng pila. Pipila ba tayo? Let's do it. Should we? I really wanna try this strawberry Daifuk. Kaya nakipila kami kahit medyo mahaba siya. Pero I guess mabilis lang kasi ready-made naman na yung mga goods. So try natin siya. Sana masarap. It's already 9 degrees here, guys. Ang lamig-lamig. Tapos kapag umahangin, mas malamig pa yung pakiramdam lalo. Tayo na. Ito yung in-order natin. Strawberry with whipped cream. Arigato. Yeah. We got the goods. We got the strawberry Daifuk. And a cube. Tamis ng strawberries nila, guys. So, na yung sa Pinas, puro maasim yung strawberries. I like this. I do recommend. What a good way to end the night. Let's go home and rest. Saw you